Noon mga kapatid, habang babasahin natin ito, chapter 4, book of Ephesians, Ephesians chapter 4, Ephesians chapter number 4. Alright, verse number 32. Ephesians chapter 4, verse number 32. 4:32. So sa mga letter ni Apostle Paul, addressed to the Ephesian believers. But the message is sako po tayo, mga kapatid. Okay? Ang principle ay kasama po tayo dito. Hindi lang ito specifically sa Ephesians, but the principle also is applicable to us. Verse number 32. Isang verse lang po, ating basahin ng sabay-sabay this morning. Are you there? Amen. Amen. Let's read 32. Ready, go. And be kind one to another, and tender-hearted, forgiving one another, even as God, for Christ's sake, hath forgiven you. Amen. Our message this morning is all about tender-hearted one with another. Okay? Tender-hearted one with another. Shall we pause for a while for a short prayer? Eternal, great, and loving Father, we thank you this day. We acknowledge that this is the day that, Lord, we need to devote ourselves before you, na aming Lord ibigay holy ang aming puso, ang aming isipan, aming katawan upang, Panginoon, masabi namin na tunay ang aming paglingkod sa inyo. Ngayong umaga, Panginoon, dalangin ko po na kayo po ang siyang magbigay ng wisdom. First of all, sa inyong lingkod na siyang magbabahagi po na iyong salita. I-guide niyo po ang kanyang bibig, Panginoon, na puro salita ng Diyos ang kanyang masabi, hindi ang sarili niya o idea ng tao. Ganon din po sa mga listeners, na sana ma-edify sila, maintindihan nila at ma-encourage, ma-remind kami sa mga basic na mga bagay na dapat naming gawin bilang anak niyo po. Ngayong umaga, as we go on with our series study about one with another, I pray that the new lesson would help us, magkaroon kami ng spiritual glimpse, Panginoon, kung ano po ang ibig sabihin ng tender-hearted one with another. And I believe this is the instruction, the admonition, and the command of God that we as children of God should have a tender-hearted one with another. I pray, Lord, this morning that your word would minister to the hearts of your people. Be with us, Holy Spirit, be our guide and author and teacher today. This is our prayer. In Christ's name, amen and amen. Thank you. You may take your seats now. Okay, tender-hearted one with another. Actually, there are two things here in verse 1. Be kind one to another and tender-hearted one another. Okay, actually, tatlo po yan. Kind one to another, tender-hearted, and forgiving one another. But we're going to divide it by the next topic, by the next preaching. Now, we are done already about edifying one with another, forgiving one another, and few months back, mga kapatid, few months ago, we talked about consider one with another. Amen? Okay, now this morning, another lesson about the principle of one another is what we call tender-hearted. Tender-hearted. Alright? So, ano po ang ibig sabihin? Now, let's go to the synonyms. Ano pong kahulugan ng pag sinabi mong tender-hearted? Ibig sabihin po yan, compassionate. Okay? Kind. Ano pa? Pag sinabi mong tender-hearted, ang kahulugan po ay sympathetic. Marunong magsimpatiya. At humane, makatao. At higit sa lahat, considerate. So, yun po yung mga synonyms. Pag sinabi mong tender-hearted, ito po yung mga katangian niya. Okay? Compassionate, considerate,
Ano pa? Sympathetic, humane, and, okay, kind. Alright. Now, punta naman tayo sa opposite, yung tinatawag antonyms, kabaliktaran. Okay, ano naman ang kabaliktaran or opposite po ng tender-hearted? That means tough. No? Talagang matibay o strong. Strong, substantial, and last is firm and hard. Okay, so malamig, no, cold, no, hard ang puso. So kabaliktaran po siya sa tender-hearted. No, iyan ang mga antonyms niya. Ngayong umaga, mag-focus tayo sa word na tender-hearted. So, which is found sa ating binasa, mga kapatid. Okay, now, let's look at in the Bible, the association of the word tender. Tender. Pag sinabing tender, ano pong ibig sabihin tender? Meaning soft. No? Soft. Okay? At i-associate mo po yung word tender sa good. Okay? Ma-associate po yan. Sabi po ng Genesis chapter 18 verse number 7, sabi po niya, and Abram, run unto the herd and fetch a calf, tender and good. So si Abraham, nung nagkaroon po siya ng bisita, dali-dali po niya kinuha yung kanyang karnero o tupa. Tapos ang pinili niya yung tender. Okay? Yung medyo bata-bata pa. Okay? Para paglaga, hindi matagal. Di ba pag medyo gulang na, medyo na ang ihawon mo o katayin mo, di ba? It takes time. So alam ni Abraham na kailangan yung tender, hindi yung ganit na. So yun po. So ang tender, ang kanyang kasama po na word is good. Pag sinabi mong tender, may kasama po siyang good. So gidescribe anong klase po na herd, yung kinatay ni Abraham nung meron po siyang bisita, tender and good. Kaya ganun din po tayo. Kung may bisita, kapiliin mo yung lagaon mo, Brad, humok. Para hindi kalas ang gasol, hindi kalas ang gatong, hindi kalas ang uling. Okay? Ganun po pala. Okay, what else? Ating makita. Ang also tender, hindi lang i-describe siya good, but also ma-associate ko siya sa word na delicate. Delicate. Deuteronomy 28:54, so that the man that is tender among you and very delicate. So, gisabi po dito na may tao doon sa tribo po ng mga Israelite, tender and delicate. Pag sinabing delicate, babasagin. Kung sa salamin pa, fragile siya, no? Very delicate. Kailangan siya ng extra careful. Yun. Another thing. Dito din, Deuteronomy pa rin, 28:56. The tender and delicate woman among you. Okay? So, i-consider kanina, man, ito naman babae. Ang isang babae daw, tender and delicate woman among you. Kaya yung mga babae, ano yan siya medyo weak, no? Medyo fragile. Kaya kailangan dubli ingat. Okay? I-describe sa Bible. Delicate. Next, examples of delicate things that are tender. Okay? Like, katulad po sa isang tanim, tender herbs. Deuteronomy 32 verse 2, my doctrine shall drop as the rain, my speech shall distill as the dew, as the small rain upon the tender herb, and as the showers upon the grass. Diba pag yung halimbawa may tanim ka, maliit pa, pag magdilig ka, dapat ang pagbuhos mo malakas o dahan-dahan lang. Diba? Dapat sprinkler ang tawag doon, yung ang kanyang medyo pino ang kanyang tubig na lalabas. Kung mayroong kamanghos, hindi yung gasumpit. Kaya pag ganun mo, wala. Pati ugat niyan, tanggal. So, dapat dahan-dahan. So, sabi ng Bible, katulad ng isang tanim, tender herbs. Mga kapatid, yan po ang ibig sabihin. Okay? Ano pa? Ating makita. Okay? Tender grass. For Samuel, o 2 Samuel 23:4,
And he shall be as the light of the morning, when the sun riseth, even a morning, without clouds, as the tender grass is springing out of the earth, by clear shining after the rain. So, tender grass, bagong sibol. Okay, umpisa pa lang siya, mga kapatid. Umpisa pa lang. Okay, tender grass. So, delicate siya. Kailangan siya ng alaga. Kailangan ng extra careful. Alright. Ano pa? Ang makonsider na delicate, hindi lang tender herbs, tender grass, at sabi pa, tender grapes. Okay? Anong sabi sa Solomon? Song of Solomon, take us the foxes, the little foxes that spoil the vines, for our vines have tender what? Grapes. Alam mo yung grapes, mga kapatid, may variety na masagi mo lang konti. Wala na. Damage na siya, mahulog siya, at delicate po siya. Okay, sabi po ng Song of Solomon, tender grapes. Tender grapes. Very soft. No? Very delicate. Alright. And then, pang-apat is tender heart. 2 Kings 22:19, because thine heart was tender, and thou hast humbled thyself before the Lord, when thou heardest what I speak against this place, and against the inhabitants thereof, that they should become a desolation and a curse, and hast rent thy clothes, and weep before me, I also have heard thee, saith the Lord. Okay? So, sinabi po niya kay David, no? Ang pagtingin niya kay David, thine heart was tender. Yung tao na humble, yung tao na nag-acknowledge sa Panginoong Diyos. Ang tawag po doon is tender. Okay? Wala sa kanya ang pride. Kasi pag may pride ang tao, hindi na yan tender. Tender means soft, no? Soft, mga kapatid. Alright. Next. Bible association of the word tender. Okay, also, consider siya young. David said, Solomon, my son, is young and tender. Dito naman, si King Solomon, nung gi-appoint siya, gi-anoint siya as the next king of Israel, nung bata pa siya, gitawag siya ng kanyang ama, si David, my son, young and tender. No? Young and tender. Hindi pa siya totally mature, mga kapatid. Okay. Ano pa? Chronicles, furthermore, David the king said unto all the congregation, Solomon, my son, whom alone God hath chosen, is yet young and tender. And the work is great, for the palace is not far from man, but for the Lord God. Alright? Dito naman, yung young and tender, wala pa, kulang pa sa experience. Si Solomon this time. No? Hindi pa siya novice. Ang kanyang level, ang kanyang expertise, ang kanyang competence, hindi pa ganon. Kaya kailangan niya ng somebody na mag-guide sa kanya. Doon po sa palace. Alright. Next. Okay, same pa rin. Itong si Rehoboam was young and tender. Alright. Now, the connection of the Word of God, tender to God. Now, sa Panginoon naman, i-associate naman natin yung word tender sa Panginoon. Okay. According to Psalm 25, verse number 6, remember, O Lord, thy tender mercies and thy loving kindness, for they have been ever of old. So, dito, makita mo po, yung mercy ng Panginoong Diyos is what? Tender. Isa sa mga character, isa sa mga attribute ng ating Panginoon, mga kapatid. He has a tender mercies. Amen? Are you glad na ang ating Panginoong Diyos is tender in mercy? Na kahit gaano tayo nagre-rebuild sa Kanya, no? Mga suwail tayo, nagapasaway tayo many times, and yet, ang Kanyang loving kindness napaka-rich. Ang Kanyang habag napaka-rich, mga kapatid. Ang Kanyang puso napakalambot sa Panginoong Diyos. The moment na mag-humble tayo, maawain ang ating Diyos. Okay? Pasalamat tayo, ganun ang karakter ng ating Diyos. Meron siyang tender mercies and loving kindness. Wow! What a blessing. Ano pa? Sabi ng Psalm 40 verse 11,
withhold not thy tender mercies from me. O Lord, let thy loving kindness and thy truth continually preserve me. Yun ang prayer ni David. Panginoong Diyos, huwag mong i-withhold. Okay? Huwag mong i-withhold ang tender mercies. Of course, ang Panginoong Diyos, di naman talaga niya i-withhold. Pero expression ni David yun. Kasi alam ni David, ang ating Panginoong Diyos maawain, mga kapatid. Ang kanyang loving kindness. Ang loving kindness, napakahaba po ng pagmamahal ng Diyos sa atin. Ang pasensya ng Panginoong Diyos sa atin. Another verse about tender mercies. Have mercy upon me, O God, according to thy loving kindness. According unto the multitude of thy tender mercies, blot out my transgression. So ito naman si King David, no? Nagmamakaawa siya sa Panginoong Diyos. Nag-beg siya na sana alisin ang kanyang kasalanan. Okay? And of course, totoo po yan, mga kapatid. No? As long na tayo lalapit sa Panginoon, mag-humble sa Panginoong Diyos, andyan ang kanyang tender mercies. Always available para po sa atin. Amen. Okay, another verse. Psalm 69, medyo marami ito. Hear me, O Lord, for thy loving kindness is good. Turn unto me according to the multitude of thy tender mercies. So nakita niyo po, Brad, yung word tender at mercy, connected, inseparable. That is the description of God's character about who God is. He is tender and He is merciful. And then nakakunik pa yung word loving kindness. Loving kindness. Wow. Amen. Psalm 119, 156. Great are thy tender mercies. O Lord, quicken me according to thy judgment. So dito naman, great are thy tender mercies. Let thy tender mercies come unto me, that I may live, for thy law is my delight. Wow. All right. Dito na ron, the Lord is good to all His tender mercies are over all His works. Okay? So makita mo, mga kapatid? Okay. Next, the Lord Jesus described as a tender plant. Ang ating Panginoon, gidescribe siya as tender plant. In the book of Isaiah 53 verse 2, for he shall grow up before him as a tender plant. That is Jesus Christ. And as a root out of a dry ground, he hath no form nor comeliness, and when he shall see him, there is no beauty that we should desire him. Ito na po yun, mga kapatid, ang description sa kanya after the crucifixion, na ang kanyang mukha ay halos hindi na ma-recognize. Sabi niya, that there is no beauty that we should desire him. But before sa cross, prophesy na sa ni Prophet Isaiah, he is like a tender plant. Ibig sabihin, inusinti siya. Wala siyang kasalanan, pero naging makasalanan dahil po sa atin. Amen. Alright. Next, the application of the word tender-hearted with one another. Okay, number 1, even as God has a tender mercy toward us, so do we toward other people. Kung gaano daw ang Diyos ka-tender-hearted sa atin, dapat ganun din tayo para sa ibang tao. Nakuha nyo ang application, mga kapatid. Okay? So si Jesus Christ ating example. James 5:11, behold, we count them happy which endure. Ye have heard of the patience of Job and have seen the end of the Lord. Okay. Ano ang Panginoong Diyos? That the Lord is very what? Pitiful. Ano yung pitiful? Katulad po yan ba sa mercy? Maawain. God, the Lord is pitiful and of tender mercy. Amen? Yun ang ating Panginoon. So, yan siya ang ating example, mga kapatid. Okay, next. Alright. So, skip na lang natin yan. Dito tayo sa Ephesians. Ephesians 4:32 sa ating binasa. And be kind one to another, tender-hearted, forgiving one another, even as God for Christ's sake hath forgiven you. So, diyan natin makita ang word, tender-hearted. Only God gives us the tender heart or soft heart to deal kindly to others. So yung tender heart, kailangan natin i-pray sa Panginoon yan.
Kasi by nature, ang puso ng tao matigas. Amen? Matigas. Walang ipinanganak, mga kapatid, na soft ang heart. Wala. Kasi sinner tayo, sinful tayo. Wicked tayo by nature. But praise the Lord, nung tayo po ay naligtas, amat-amat, dahan-dahan, babaguhin ng Diyos, ang puso mong matigas maging tender. Maging tender po yan. At hindi po yan overnight. At gagamitin ng Panginoon ang kanyang salita na dahan-dahan magkaroon tayo ng tender heart. Okay? So ipag-pray natin, sana po magkaroon tayo ng tender heart. So that ma-deal natin kindly ang mga ibang tao. Okay? For God maketh my heart, what? Soft, and the Almighty troubleth me. So, sino daw ang nagpapasoften ng heart? Sabi ni Job, it is God. No, it is God. Mga kapatid, for God maketh my heart soft. So, sana yun ating prayer always. Okay? Proverbs 15:1. A soft answer turneth away, what? Wrath, but grievous words stir up anger. So, saan nagsisimula ang soft answer? Pag mayroon kang soft heart, kasi di ka makapagkaroon o di ka magkaroon ng soft answer kapag ka ang mga tao nagagalit sa iyo. Ang common response ng tao, mag-retaliate din, galit din. Oh. Pero sabi ng Bible, ang soft answer, kahit gaano kagalit ang tao, kung ang response mo, soft answer, dahan-dahan mapasipay po yon. Mawawala po yung galit ng tao. So, kailangan natin ng soft answer, and that soft answer comes from a soft heart o tender heart. Alright. We show tenderness to one another because every one of us is considered delicate in the body of Christ. So, dapat daw magkaroon tayo ng tenderness pagka magiging tender na puso. Okay? Sa bawat isa sa ating mga kapatiran. Bakit po? Kasi considered tayo na delicate. No? Meaning, ang ating puso, sensitive, no? Madali tayong masaktan as human. Kaya dapat tenderness, kailangan natin ng tenderness, no? Tender-hearted. Alright? Next. 1 Corinthians 1 Corinthians 12:22. Nay, much more those members of the body which seem to be more feeble are necessary. Okay? So yung mga feeble, yung mga mahihina, mga kapatid, kailangan natin alalayan. No? Kailangan natin sila, yung mga delicate, kailangan natin sila extra careful sa pag-deal sa kanila. Kaya may mga tao talaga na sensitive. No? Madaling masaktan, madaling ma-offend. So kailangan natin ng wisdom ng Panginoon. No? Para ma-prevent natin ang further problem. Okay? Sabi ni Apostle Paul. Now, punta na tayo sa ating message. Tatlo lang po ito. Reasons why we need to be tender-hearted one with another. Hello, amen? Bakit kaya? Nakita na natin, ang Panginoon natin, siya mismo tender. Maraming mga description about tender. Ngayong umaga, the reasons, anong mga dahilan, anong mga factors, bakit kailangan natin maging tender-hearted? One with another, bakit may instruction si Apostle Paul dito sa mga Ephesian believers, and be kind one to another, tender-hearted, forgiving one another, even as God, for Christ's sake, hath forgiven you. Three things. Number one is to promote good relationship. Yes or no? Kapag bawat isa sa atin, makinig ka, Christians, pag bawat isa sa atin, meron tayong karakter, meron tayong ugali na tender-hearted. Tender-hearted, mahumok na tagipusoon. Okay? Ano pa ang ibang term na, Brad? Oh, hindi tiga ba? Oh, kung kada isa daw sa aton, may ara, mahumok na tagipusoon, ang resulta sina, nagapromote sa maayong nga relasyon. Ibig sabihin, malisin ang conflict, malisin ang disagreement, malisin ang problema. Kung tagsa-tagsa sa ato, may kasing-kasing nga mapainubuson. Yes or no? Yeah. The reason why damo problema sa simbahan, sa pamilya, biskan sa diin nga man, ang tao wala luyag magpaubos. Ang kasing-kasing sa tao nagapatig-a.
That's why mag-cause ang problem. Pero ano man nga problema kung ang bawat isa may tender-hearted, masolve na nga problema. Kag ma-maintain ang harmony, ma-maintain ang unity, kung bawat isa katao may tender-hearted. Amen? Kaya aton i-promote ta ang good relationship by having a tender heart. Don't expect there will be a good relationship without tender heart. Kasi essential, necessary ang tender heart for us to have a good relationship. Hello, amen? Kaya ang sa normal, mga kapatid, ang tao, pusong bato talaga yan. No? Stony heart. Amo na ang tao. No? Mga kapatid. Pero dapat, hindi po ganon. No? Hindi po ganon. Dapat hindi po natin i-promote ang pride. Look at Jesus Christ is our example. Amen? Jesus Christ, sabi niya, Lord, even doon sa cross, Lord, forgive them for they knew not what they do. Siya mismo nag-pray sa kanyang Father, Ama, patawarin niyo po sila sapagkat di nila alam ang kanilang gawa. Doon siya, no? Di nila alam? Alam. Alam ng mga tao nung nilang ginawa kay Jesus Christ. It was a brutal killing. It was a brutal activity. Ginawa nila sa Panginoong Diyos. Sinapak nila, giduraan nila, gibangkaw nila, gilagyan nila ng blasphemy, crown, pero crown of thorns. Kasi sabi mo, king ka, king of the Jews, o ito yung crown mo. Oh, pero blasphemy. They are mocking the Lord. But Jesus Christ, on all of those things, mga kapatid, yet He said, Father, forgive them. Jesus Christ has a tender heart. Amen. Another example, Joseph. Joseph is our perfect example. He was betrayed by his own brothers. He was accused, mga kapatid, na nagkaroon siya ng, may ginawa siyang masama laban sa asawa ni Potiphar. And without due process, siya po'y nakulong. So hindi niya nagawang kasalanan. And yet, mga kapatid, hindi siya nag-harbor ng bitterness sa puso niya. Amen? Sa kanyang mga kapatid, hindi siya naging bitter. Sa asawa ni Potiphar, hindi siya naging bitter. Sapagkat pinili ni Joseph, instead na mag-revenge, instead, mga kapatid, magkaroon ng resentment, instead magkaroon siya ng vengeance, mas pinili niya ang magpatawad. Hello. Joseph is our example. Kung na-mistreat ka ngayon, may mga tao nag-oppress sa iyo ngayon, may mga tao nag-agrabyado sa iyo ngayon, mga kapatid, at nahirapan ka magpatawad, look at the example of Joseph. Joseph is our perfect example about tender-hearted. Alam niyo, di po, biro, mga kapatid, minsan may karoon tayo ng resentment. Di po mahirap yung nasaktan ka, na-offend ka, wala kang kasalanan, parang giagrabyado ka, giabusaran ka, despite sa good deeds mo na ginawa, but ang ending, ikaw pang masama, mahirap yun. In human side, mahirap yun, mga kapatid. That's why kailangan natin ang mercy ng Panginoon. Kailangan natin ang grace ng Panginoon na magkaroon sana tayo ng tender heart. Kasi unless magkaroon tayo ng tender heart, that's the moment, kapatid, magkaroon tayo ng good relationship between God and also to other people. Amen. To promote good relationship. Let me ask you, kumusta ang relationship mo ngayon? Amen? Meron ka bang tender heart? Makonsider mo kaya yung sarili mo as you evaluate yourself? May moment ba willing kang magtanggap kung di-correct ka? Meron ka bang attitude na magtanggap na nagkamali ka? Willing ka bang mag-amin at mag-say sorry? Kung merong mga pagkakataon na gi-correct ka, gi-rebuke ka, ang pag-amin at mga kapatid, pagtanggap ng correction, that shows, that is a sign that you have a tender heart. Di na ako magsimba, kaya daw permilang ko ako ginawalihan dra. Mga kapatid, wala kang tender heart. Kung magsimba ka, tapos di ka magtanggap ng salita ng Diyos, preaching, mga kapatid, what's the purpose? Magsimba tayo. The very purpose why we are here is to receive instructions. We receive correction from the Bible.
I'm glad kung makurik ako. Praise God. Because that's the Holy Spirit's work, mga kapatid. Ang delikado, gasimba ka, na wala ka na conviction. Mga kapatid, delikado po yun. That every time na sabi mo, Lord, parang ako yun, that means the Holy Spirit is working in your heart. And you should be happy for it. Amen? You should be glad for it. Why? The Holy Spirit is working in your heart. To promote God relationship. Maraming mga churches nagka-divide sapagkat may mga membro na walang tender heart. Nagpaganon-ganon. Gapa-indis-indis. Walang magpalupig. Pag nakita niya, gusto meron din siya. Walang magpalamang. Hindi dapat ganon. Hindi yun ugali ng tunay na anak ng Diyos. Hindi yun character ng mga children of God. We need to promote good relationship. Bahala po, Brita, basta namin atong relasyon. May mga, hindi po lahat ng pamilya ngayon, isang bubong pero maganda ang relationship. I tell you, may mga pamilya na kahit isang bubong, hindi nag-iimikan. Isang bubong mag-asawa, hindi na sabay kumain. Isang bubong mag-asawa, pero hindi na sumasabay na tulog. At higit sa lahat, hindi sabay-sabay kumain sapagkat may something sa puso. Di ko alam kung sino, pero ikaw mismo nakakaalam kung anong meron ka ngayon na relationship. But let me tell you today, mga kapatid, dapat i-promote natin ang good relationship. Amen? By having a tender heart. Amen. Praise the Lord. Pangalawa, na reason. Reasons why we need to be a tender-hearted one with another. Number 2, to edify the body of Christ. To edify the body of Christ, tayo po ay isang katawan. Isang katawan tayo, mga kapatid. So, paano kung ang katawan mo, ginasaktan mo? Ang katawan mo, ginalibak mo. Meron mang tao, ginasaktan niya ang katawan niya? Anong tawag sa tao na, Brad? Di ba may something? Isang kamay mo, pukpukin mo isang ikaw ha, dungol ka ha? Ikaw ha? Di ba meron mang ganon? Di ba napagkasakit? No, isang kamay, di ba minsan nagatrabaho ka, tapos napukpukan mo kamay mo? Baka sabi ka, ay, no? Di ba, grabe, buong katawan mo talagang manginginig. Nakatry ka, napukpukan mo, talagang, kanami, ganyan. Pero tigid. Kung pwede palang pukpukan mo ito, isa ikaw ba, kapataka ka nagapukpuk. Ibig sabihin, walang tao sa normal na isip, nasisiraan niya yung kanyang katawan. Sasaktan niya ang kanyang katawan. Hindi po. Kung meron mang dapat mag-protect sa katawan, ikaw na siyang bahagi ng katawan. Kaya kung merong depekto yung katawan mo, gagamutin mo. No, kung meron mang sugat yan, tatalian mo, lalagyan mo ng gamot. Kasi nakaka-epekto sa buong katawan. Mahal mo yung katawan mo, kaya proteksyonan mo. Ganon din, in spiritual aspect, amen? Isang katawan tayo, kaya magtulungan tayo, proteksyonan natin, hindi tayo magsiraan. Hello? Yes, that's the purpose. Mga kapatid, nilagay tayo sa body of Christ. That's why we need a tender heart. Kasi pag wala kang tender heart, wala kang pakialam sa katawan. To edify the body of Christ. What? By having a good testimony. Pag nakita ng katawan ang mga sa paligid, mga kapatid, na meron tayong tender heart one with another, sabihin nila, napakaganda. Kahit kunti lang yung taga-Liberty, pero nag-iisa sila, nagmamahalan sila. I like them. Grabe yung banding nila. Very close yung mga tao dyan sa Liberty. Tight po sila, maganda yan sila. Ma-impress ang mga tao. Magkaroon tayo ng magandang testimony. Ang mga tao, magkaroon tayo ng impact sa paligid. Bakit ang bawat isa may tender heart one to another? Hello? Tender heart, hindi envy one with another. Hindi jealousy one with another. Hindi bitterness one with another. Hindi yan karakter ng totoong anak ng Diyos. Dapat magkaroon ka ng tender-hearted. Walang simbahan na perfect, amen? May mga flaws. May makita kang,
Kay mga sinner tayo, niligtas lang ng Diyos. Pero salamat sa ating imperfection, tinanggap tayo ng Diyos. So kung gano'n kagitanggap ng Diyos, sa pagkaganon mo, pagkatao mo, dapat ganon din ang pagtanggap mo sa ibang tao. Ng Panginoon sa atin. To edify the body of Christ. Wow. Sis, na-miss kita sis ba? Ilang Sunday na, di kita nakita na church. Andito ako for a purpose, bisitahan kita. And andito ako kasi concerned ako. Kahit makapag-pray lang ako, balik tayo sis. That is one way, nag-edify mo ang body. Yung pagpunta mo, pag-visit mo, giprihan mo sila. And by the way, I'm expecting ang Valdez. Andito ngayong umaga, they promise that whole family will come back. This morning, doon kami last Friday night, nag-visit. Twice kami nag-visit kay Ma'am Vic. Balik tayo, opo, Pastor. So kalimutan na natin kung ano man yung mga bagay na may mga misunderstanding. Balik tayo. Gusto ng Panginoon, kalooban ng Diyos, magbalik tayo. Sa balay may sunggot-sunggot, pero dili rason nga, malayas ka, di na ako mabalik sa balay ito kasi tatay, si nanay. No, family is family. Yes, may conflict, para dili rason magliyas-liyas ka. The same sa church. May mga time na magsunggod ka, pero transfer ka sa ibang simbahan. That's another story. Balik tayo. Walang perfect. Oh, opo, Pastor. Dapat ganun tayo. Nakita mo, sino bang si sister? Di ko na nakita ngayon. Salamat si nanay, andito. Akala ko, di makahabol si nanay Juanita. Oh, salamat Sister Maya. Amen? What a joy, magkita-kita tayo. Kapatid, makinig ka. Ang buhay maiksi lang. Pwede ako buhay ngayon, bukas hindi na. Pwede ka rin buhay ngayon, bukas hindi na. Oh, ganun lang kasimple ang buhay. Maiksi lang ang buhay. Tapos yung ganun kaiksi, paiksiin pa natin, wag na. Kaya alisin natin kung ano mang nasa puso natin. Hello, amen? To edify the body of Christ. Take note, the reason why we need to be tender-hearted, not only to promote good relationship, but to edify the body of Christ. Wow. Third and last, amen? Oh, di ako magtagal. God, third one, is our example. Go back to our text. Okay, go to our text. Sabi dito, 32, Ephesians 4:32, and be kind one to another, tender-hearted, forgiving one another, magpatawaran kayo sa isa't isa, even as God. Underline the word, even as God, kung gaano ang Diyos. Nakita niyo yung word? Even as God, for Christ's sake, hath forgiven you. Bakit ka magpatawad? Kasi si Kristo nagpatawad sa iyo. Bakit ka magpatawad? Kasi si Kristo kinalimutan yung kasalanan mo. Kaya dapat mong patawarin ang kapatid mo, nanay mo, kapitbahay mo, kahit yung nakautang sa'yo na matagal nang walang bayad sa'yo, sige na lang, patawarin mo. Amen, Brad? Kaya kung patawarin mo yun, Brad, makonsensya man to. Pero kung awayon mo to, damor to, di ka kabayaran. Damor ka mag-ugtas. Amo na nga, kung ipaagi ta sa ayaw, ipabarangay ta, away. Pariho pa mo Kristohano, nagpabarangay, guba mong duha, guba simbahan. Di ka mo gasimba. Ano religion nyo? Pamangkotong Tagalupon to? Baptist, ikaw, Baptist, tapos ang sa lupon, Katolik. Di ba? Ang nagpatunga, hindi maayo. No, hindi maayo nga testimony. Hello? Amen? Kaya mga kapatid, now, let it be ang si Lord ang mag-work. Now, may mga bagay. Siguro, normally mga kapatid, many times nasaktan gidban kita. Many times na-offend. Wala ko tao nga na-away ka, agi na-offend. Yes, bisan Kristohano na, bisan pastor, ma-offend kita ya. Pero dumdumo na to, pabati mayo, dumdumo na to nga si Kristo aton example. Kung paano tagipatawad sa Ginoo, damo ka sala, ritubado ka, rebelde ka, dapasuway ka nga bata, pero every time magpalapit ka, mangayo ka, sorry Lord, patawara ko Ginoo, ibig ka Lord, last na gindi Lord. Last ka da. Amen? Dugay-dugay, patapos simba, kasalaman, pero salamat ang Ginoo. Huwag sa gasilinga, hindi pwede Nugay tana
Dugay, sala ka naman. Oh, daw ginaidoy mo lang ko. Pero salamat ang Ginoo. Amen? By the way, mga kapatid, ang nakasala atong lawas, atong kalagi patawad na sa Dios. Gihugasan na ang atong sala sa dugo ni Kristo, kaya ang atong lawas itugyan ta ni pirmi sa Ginoo. Ipresenta kay amo ni ang gamiton sa yawa makasalata. Hello? But salamat every time makasalata. Mga kapatid, we need to have a tender heart. Take note because God is our example. Prodigal son? Walang dahilan ang tatay niya, i-welcome pa siya. Wala nang reason siya bumalik doon. Gikuha niya, giwaldas siya lahat, Brad. And then, nung empty na siya, nothing na siya, he was broken, bumalik siya, at nagpakumbaba sa tatay, Tay, huwag mo na akong isipin na isa sa iyong mga anak. Instead, Tay, i-consider mo lang ako, isa sa iyong mga servants. Tay, nakasala ako sa heaven and against you. At sabi ng anak, no, my son, you are still my son. Give him a ring, put him a robe, put him a sandal on his shoes, and get the fatted calf, and we will be merry, for my son is dead and is alive, my son is lost and is found, and let's be merry. Wow. Forgiveness. Ang tatay may tender heart. Why siya nagsiling, Tay, ari na ko, Tay. Very good na, Ari, may barakol ko, dugay ko na ginigiaman sa imo. Ari, may baseball bat ko. Ari. Oh. Wala, amen? Layo pa lang. Ang tatay, mga kapatid. Mula nung umalis ang anak, every day, ipangita niya, he's hoping and praying na someday, ang kanyang umalis na anak, makita niya. Every day, nung yung pinaka-place, spot, mga kapatid, na nakita niya ang last na itsura ng kanyang anak, maybe every day, hoping siya one day makita ang kanyang anak. And praise the Lord, one day bumalik ang anak niya. And mga kapatid, he hugged his son, he kissed his son. Siguro di na may itsura, di na mapuslan itsura sa anak niya, di na mahitsura kung anong amoy sa anak niya. But he don't care because he is still his son. What a blessing. Amen? So church, today, why Paul says we need to be tender-hearted? Simple lang. There are reasons, amen, to promote good relationship, to edify the body of Christ, and God is our example. I don't want ang ating church makilala na ganyan-ganyan o building, facilities, no. Napakaganda ang ating simbahan makilala na ang mga membro may mga tender-hearted. Amen? Bawat isa sa atin. Fathers, you are the pastor ba sa inyong tahanan? Promote tender-hearted. Alisin natin ang mga bagay na magkaroon ng conflict. Amen? Praise God. Okay? This is the reason, mga kapatid, ang ating Panginoong Diyos namatay upang tayo po ay magkaroon ng kaligtasan. Every head bow, every eye closed. I will not stay long. Tayo po tumayo, please. Father in heaven, thank you. Dear God, this morning, sa maikling mensahe, Panginoon, na inyo pong pinakita sa amin, na kung gaano po kayo, Panginoong Diyos, nagkaroon po ng soft heart, tender heart, dapat gano'n din po kami. Anumang bagay, Panginoong Diyos, may mga resentment kami, anumang meron sa puso namin na minsan nabibigatan kami, anumang meron sa puso namin bitterness, nasaktan kami, na-offend kami, na-agrabyado kami, yes, nasaktan kami, but Lord, salamat po na may command ka sa amin. Salamat po na may instruction ka sa amin, forgiving one with another. Help us, Lord, give us this grace na maka-forgive sa mga taong naka-offend sa amin. Give us that grace, Lord, na magkaroon kami ng tender-hearted. Alisin niyo ang resentment sa aming puso. Alisin niyo, Lord, ang vengeful attitude or anything, Father God, root of bitterness. At palitan niyo, Panginoong Diyos, ng tender heart. Lord, we want our church to be known as a church who is a body of Christ na kung saan nagmamahalan. A body of Christ na kung saan, Panginoong Diyos, merong pong pag-iintindihan. And I pray the same way sa bawat family ng aming church na ito. I hope and pray, Panginoon, i-unite niyo po ang bawat isa with your loving kindness. Bigyan niyo kami, Panginoon, ng tender heart. Tender heart, number one, sa mga lost people, na mga hindi pa ligtas, sana magkaroon kami ng awa, pagmamahal, concern po sa kanila. And ganoon din po, Lord,
sa aming mga members na nanghihina. Help us, Lord, na maging considerate kami. Maging sympathetic kami, Panginoon, by having a tender heart. Bisitahan namin. Kumustahin namin sila. Like a father, Lord, na kung saan hinintay niya, naglong siya na makita niya one day, magbalik ang kanyang anak. Dear God. Father, this morning as church, as malapit ang aming pong church anniversary, it's my prayer, Panginoon, na sana po by your grace, Panginoon, ay mapromote pa namin ang good relationship dito sa aming community so that we could serve as a lighthouse in this place, lighthouse in this purok, lighthouse in this barangay, Barangay Santo Niño. Alisin niyo ang mga faction, mga division, o whatever na nagpapahina ng aming simbahan. Sa halip, Panginoon Diyos, bigkisin niyo po kami sa inyong pag-ibig at pagmamahal. I pray sa aming mga married ladies na sana po maging close pa sila. They will get closer and closer with each other. Ganon din sa aming mga men, na sana magka-close lahat ang aming mga adult men. Sapagkat may nag-monitor, may nag-observe sa kanila ng mga young men. Kaya I pray also sa mga young professional na Lord, sana ganon din po ang kanilang mindset ay magkaroon, Lord, ng tender-hearted and all young people and the entire local church, this congregation. Again, Lord, thank you that we have the Bible, we have the Word of God na constantly nag-remind sa amin, nag-exhort sa amin kung ano ang dapat naming gawin bilang isang Kristiyano. Marami pong salamat. As you bow your head and close your eyes, this morning, kapatid, napakasimple ang mensahe, but we were commanded, we were instructed na magkaroon tayo ng tender heart. Yes? At ang tender heart, mga kapatid, ay maangkin lamang natin sa Panginoong Diyos. Now, let me ask you, may desire ka ba na magkaroon ng tender heart? Yes? Just come to the Lord, i-pray natin, hindi ka automatically magkaroon ng tender heart without the help of God. Why don't you pray and say, Lord, please pray for me. Pastor, please pray for me that I could have a tender heart. Maging considerate ako. Maging sympathetic ako. Amen? You can come to the altar and pray to God. Let's pray together and pray to God. Lord, give me the tender-hearted. Give me, Lord, a tender heart. Na Lord, maangkin ko, maisabuhay ko ang tender heart. Towards our family, we need a tender heart. Towards our loved ones, we need to have a tender-hearted. Amen. Towards the unsaved world, we need a tender heart. We need to have compassion for them. Yes, mga kapatid. We need to pray. Paul is praying, forgiving one another, be kind one with another, and tender-hearted. Tanong, meron ka bang tender heart? Wala ka bang resentment sa life mo? Baka may mga bagay pa sa buhay mo na until now, di mo pa nag-give up. Until now, nag-bother, nagapabigat pa sa iyo. Kapatid, the best thing is, i-pray natin sa Panginoon. The best thing ay ilapit natin sa Panginoon. I do not know kung sinong nakasakit sa iyo, nasaktan ka ng iba. But walang kayang hindi pagalingin ng Diyos ang puso mo, kapatid. As long willing kang lumapit sa Kanya. Yes, this morning you can pray. You can kneel down and ask the grace of God. And He will help you. He will help us. Our great and loving Savior, Jesus Christ, Father, we thank you
Lord, this morning. We thank you through Jesus Christ, whom He is our example, our model about tender-hearted. Lord, I pray that the instructions that we have received this morning ay amin pong magawa, Panginoon. Amin pong masunod. Tulungan niyo bawat isa, especially for those who came forward. Nakita niyo po ang aming mga puso. Nakita niyo, Lord, aming mga desire. And it's my prayer, Lord, na sana po, by your grace ay maangkin namin ang aming mga panalangin, ang aming inaasam sa buhay. Lahat kami, Panginoong Diyos, hindi po madali magkaroon ng tender heart. Panginoon, humanly speaking, mahirap. Kasi by nature, Lord, wala po kaming tender heart. But salamat nagkaroon kami at makaya namin na magkaroon ng tender heart because of the Holy Spirit of God. Because the Bible says, but the fruit of the Spirit is joy, peace, long-suffering, kindness, at marami pang iba, Panginoong Diyos. Gentleness, meekness. At yun, Panginoong Diyos, ay result po ng Holy Spirit. That's why, Holy Spirit of God, please give us that kind of attitude, that kind of character, na maging kind kami one with another. Maging tender-hearted kami one with another. And most of all, we will be forgiving one another. Thank you, Lord. Thank you, Lord Jesus, for saving us. Thank you for the salvation. Thank you also, Father, for our beloved visitors that are here this morning. We thank you for Jesus, for Rose, for Lucky, for Roxanne, and also for our regular visitors that are here. I pray na maging significant ito sa buhay namin, na may Sunday kaming narinig, na mayroon kayong instruction para sa amin. Sana mensaheng ito, mabaon namin hanggang sa aming pong pag-uwi, Panginoon. Ibalik niyo kami mamayang hapon, alas 4, for our afternoon service. What a joy, what a blessing to see each one, Lord, na maka-fellowship in your name this morning. All glory, honor, and thanksgiving, we give it back to you, Father. In Christ's name we pray. Amen and amen.